Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa i-upload kong mga videos. Magaganda ang i-upload kong mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay may kapangyarihan ba ang Pangulo ng Pilipinas na ipawalang bisa ang amnestiya na ipinagkaloob kay former Senator Trillanes? Ayon sa desisyon ng Korte Suprema ay walang karapatan na ipawalang bisa ang amnesty granted to former Senator Trillanes. Sa amnesty na ibinigay kay former Senator Trillanes, sa kaso ni former Senator Antonio Sonny Trillanes vs. Honorable Salvador Medialdea, et al. People of the Philippines vs. Antonio Trillanes, idineklara ng Korte Suprema na balido ang amnestya na ibinigay kay dating Senador Antonio Trillanes dahil sa desisyon nito na labag sa konstitusyon ang proklamasyon na inilabas ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagpapawalang bisa dito. Sa isang pahayag na inilabas ng Public Information Office ng Supreme Court, ang desisyon, na isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh ay nagsabi na hindi maaaring bawiin ng Pangulo ang pagbibigay ng amnestya nang walang pagsang-ayon mula sa Kongreso. Ang Supreme Court en banc ay nagpasya na ang amnestiya na ipinagkaloob kay dating Senador Antonio Trillanes ay wasto at ang pagbawi nito sa pamamagitan ng Proclamation No. 572, na inisyo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay labag sa konstitusyon. Ang Korte, na nagsasalita sa pamamagitan ni Associate Justice Maria Filomena Singh, ay nagpasya na ang isang Pangulo ay hindi maaaring bawiin ang isang pagbibigay ng amnestya nang walang pagsang-ayon mula sa Kongreso. Pinagbabatayan din ng Korte ang desisyon nito sa primacy ng Bill of Rights at muling pinagtibay na alinman sa gobyerno o alinman sa mga opisyal nito, kabilang ang Pangulo, ay hindi mas mataas sa batas. Ipinasya ng Korte na ang pagbawi sa amnestiya ni Trillanes ay matagal nang naging pinal at nang walang paunang abiso ay lumabag sa kanyang konstitusyonal na karapatan sa angkop na proseso. Dagdag pa, ang Proclamation No. 572, sa paghahangad na muling buhayin ang mga kasong kriminal laban kay Trillanes matapos na may basura ang mga ito ng may katapusan, ay lumabag sa kanyang mga karapatan sa konstitusyon laban sa mga ex post facto na batas at double jeopardy. Sa wakas, nalaman ng Korte na may nakakumbinsi na ebidensya na si Trillanes ay naghain ng kanyang amnesty application. Ang desisyon ng ehekutibo na bawiin lamang ang amnestya ni Trillanes, sa kabila ng katotohanan na ang mga application form ng lahat ng iba pang mga grant ng amnesty ay hindi na makikita, ay isang paglabag sa kanyang karapatan sa pantay na proteksyon ng mga batas. Pinagtitibay ng desisyon na sa pagbabalanse ng paggamit ng mga prerogative ng Pangulo at proteksyon ng mga karapatan ng mga mamamayan, ang konstitusyon at ang mga batas ay nananatiling angkla at tema ng Korte. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.